Quick reaction lamang po sa laban po ni Melvin Jerusalem sa South Africa. Opo, talo po si Melvin Jerusalem. Sasabihin ko sa inyo kung anong score, kung anong nararamdaman ko. Obviously, malungkot tayo, pero may mga panghihinayang po tayo na sana nangyari at hindi yun nangyari. At ito na nga, sinasabi ko, no, pag umabot sa desisyon, ay ito posible mangyari. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Una-una, siyempre naghanap tayo ng video, maliwanag. Yung video na nakita ko, ito lang yung pinost po mismo ni Melvin Jerusalem. Ito pong pinost niya doon sa Facebook page niya. So hindi ganun kalinaw ito mong video na ito. Pero dito rin sa video na ito, nakita ko na napabaksak niya yung round number 11. So I have to confirm kasi medyo magalaw po yung video eh. So ito na, meron akong nakitang report bagong-bago from David Isaacson from Times Live. And dito po sa report na ito, nakasulat dito, Shakol Wakuse survive a flash knockdown in 11th round to take the World Boxing Council minimum weight crown from a bloodied Melvin Jerusalem at the Emperor's Palace Saturday night. 3 judges had scored had the South African winning by unanimous decision with score 116-111, 116-111, and 115-112 by the Filipino judge. So, ibig sabihin, pati yung Filipino po na judge ay tingin ay yung South Africa na nanalo. So, may dalawa na pong champion ang South Africa World Champion. So, ito po yung nasa isip ko ngayon. Before this fight, na-interview natin si Melvin Jerusalem at sinabi niya na gusto sana niya makalaban si Oscar Collazo. Yun naman talaga yung target nila kasi that's the bigger money fight. Now, with this defeat, that goes further away kasi si Oscar Collazo, ang gusto niya yung may belt eh. So, baka si Shakol Wakusi pa magkaroon po ng opportunity na makalaban po si Oscar Collazo sa Amerika. And every Filipino wants to fight in the US. So, nakakalungkot yun, regarding this. So, sasagutin ko rin po yung mga Filipino na nagsabi bakit dumadayo. Explain ko sa inyo na mabuti para mas maintindihan nyo. So, isa rin sa nangihinayang ako. Although, as a fan, I would have wanted this history. Because we have 2 Filipino world champion in the same division. And both of them were willing to fight each other. Yung sinasabi ko na unification sana between 2 Filipinos has never been done. No? Although walang pera. So, nangihinayang lang ako. I mean, I hope it would still have happened kung na-retain niya yan or kung makuha nila na lahat ng belt kasi wala nang choice eh. Silang dalawa na lang maglalaban, undisputed. Pero kasi parang yung nasa isip ko, gumapang muna bago maglakad. Parang yung undisputed, sobrang laki naman nun. Pero sa mga fans po na nanonood, nakikinig, kasi it doesn't make sense kasi kahit na gaano ka kahilig mag-boxing, gaano ako kahilig mag-boxing, hindi gano'n kadami yung supporters financially, whether bibili ng ticket or mag-sponsor to make the Filipino versus Filipino. Unless may promoter sa ibang bansa na doon gagawin ng laban at may interest in dalawang Filipino boxers. So, nanginayang lang din ako sa Pedro Taduran versus Melvin Jerusalem. So, I hope pwede pa rin mangyari. And yun na nga, napabaksak siya. Now, sa mga nagtatanong naman, bakit ba dumadayo? Siyempre, maganda yung offer dun sa South Africa. And, bilang isang boxer, nagtatrabaho ka lang din naman. So, talagang pupunta ka, dadayo ka sa iba't ibang lugar. Hindi ko naman sinisisi yung ating bansa, no? Pero talagang yung ekonomiya dito at saka yung pag-sporting event, kailan ba tayo nagkaroon ng talagang malaking worldwide event? Yung may significant na international fighters, wala. Kasi hindi gano'n eh. Hindi katulad sa Japan. So, yun po yun. Huwag po natin sisihin yung kampo ni Melvin bakit dadayo sa South Africa. But I know they know the risk. If you don't knock out your opponent, wherever you go, not just in South Africa, in every part of the world, there is a kind of unwritten rule. It's not a rule, but home court advantage is always going to be a home court advantage or hometown, di ba?
But si Melvin Jerusalem na nga nagsalita na nga eh. Sabi ni Melvin sa post niya sa Facebook, pakita ko sa inyo dito, umaga kasi malungkot tuloy ako. Sabi ni Melvin, win or lose, thank you Lord. Congratulations Champ Kuse, you are the best man today. Thank you everyone sa always na suporta, Sip Sandman. So, even si Melvin Jerusalem has accepted his defeat. So, sa mga nag-iisip na merong nangyari, wala naman. Kasi si Melvin eh. Although nakapanghinayang talaga, sabi ko baka naman na hometown, pero hindi naman yata kasi si Melvin nagsalita na eh. Although si Melvin has always been very professional, but Melvin himself have said this, that he congratulated Kuse kasi maganda naman kasi yung pakitungo sa kanila ni Kuse. And isa pa, may Filipino na judge. I'm still trying to find out who, and siguro I will have another session to kind of check on the fight itself pag may nag-upload ng malinaw na video, kasi ang hirap pag malabong video saka magsasabi kung may ang tawag dito, may irregularities pa o hindi. So for now, congratulations kay Shakul Wakuse. Better luck next time kay Melvin Jerusalem. I hope he continues to fight. Yeah, that's it. Ano masasabi nyo guys na talo tayo? So isa na lang yung world champion natin, si Pedro Tadura na lang.